claiming na they have the authority to change the law of God? Mga kapatid, wala akong intensyon na siraan ng isang taong ito, Mr. Gabo. Ang sa akin lang ay talagang i-check and balance po natin. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, it's not between flesh, mga kapatid, but ito'y tungkol sa mga principle sa banal na aklat kung bakit ating pinag-usapan ito. Gisulat silang obispo, question and answer, nagingon. Unsa mang adlaw ang igpapahulay? Tubag, Sabado ang adlawng igpapahulay. Ikaduha nga pangutana, nganong nagbantay man kita og adlawng Domingo imbis nga Sabado? Tubag mga kaigsunan sa ilahang katikisem, nagingon, nagbantay kita og adlawng Domingo tungod kay ang Katoliko nga iglesia nagbalhin sa pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Kanang gigamit niya nga libro, ang giingon dia nga Saturday adlawng igpapahulay, tinuod na repirado na sa mga Hudyo, di ba? Oh, maning maklaruhay tadaan ba, repirado na sa mga Hudyo, listahan sa mga pulong niya. Adlawng igpapahulay ang ikipitong adlaw sa semana, Sabado, giisip kini nga balang adlaw sa mga Hudyo o gidili ang pagtrabaho aning adlaw. Repirado lagi na sa mga Hudyo. Pag ingon dahil sa ikaduha nga gi-change masabad, natural nga di na mo na ibalhin nga naman tungod kay sakto ang gibasa nimo tungod sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko gisugo ni Kristo paghatag og otorisasyon nga og unsay idili diri sa kalibutan idili sa langit, unsay itugot diri syuta itugot ito sa langit. San Mateo 16:18. So isa sa mga argument ng isang faith defender na sabi niya sa comment niya sa isang video, mga kapatid, na ito raw ay referring only to the Jew. Titingnan natin yan. Pangalawa, mayroon silang authority, ang Roman Catholic, na baguhin nila ang banal na aklat. Gaano katotoo, mga kapatid? Ayon sa banal na aklat, ibinigay ba talaga sa kanila ang authority to change the law of the Lord? Unang-una, referring daw yun sa mga Hudyo or sa mga Israelites, mga kapatid. Pero, yun ba ay talagang sa mga Hudyo lang? Bakit binago nila yung Sabbath kung yun ay para lang sa mga Jew? So tingnan natin sa Acts chapter 18 verse 4. Anong nakasabi dito? Sabi to, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. So tingnan mo mga kapatid, every Sabbath. So nandun yung mga Jew at saka yung mga Greeks. They reasoned together. Ang mga Gentiles dito sa panahon ni Paul, they were called Christians, mga kapatid. So ibig sabihin na yung kadiscuss niya ay mga Christians din. At they reasoned together, including kung ang nag-keep ng Sabbath ay ang Jew lamang, bakit may mga kasamang Greek? Ang mga Greek, they are Gentiles, mga kapatid. They were not Jews. At again, mga kapatid, sa Acts chapter 13, verse 42, mga kapatid, ayon dito, and when the Jews were gone out of the synagogues, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So again, yung mga Greeks, hindi yun sila mga Jew, pero nag-keep sila ng Sabbath, mga kapatid. So we will not much only dwell on that. Dito tayo sa pangalawang reason na sabi ni Mr. Gapo na they have the authority to change the law of God. Nung tinanong ang isang priest, ang mga pare, na bakit nag-keep sila ng Sunday instead the Sabbath day. Dahil ang reason nila ay yung Matthew chapter 16 verse 18, mga kapatid, na sila ay may karapatan to change. And remember, it is not talking to the priest, but it is talking to the apostles. And the apostles, they are not priests dahil ang mga apostles kadalasan sa kanila, lalong-lalo na sa kay Peter, siya ay mangingisda, mga kapatid, si Peter at saka si James. So bakit sila ay naging pari para sa mga pari? At pag sinabi mong authority, sila yung they have the authority to change na ayon sa banal na aklat, no? Yung iglesia, yung church start in the apostles, no? The church that was built by Christ ay under ni Christ yun.
si Christ ay head of the church according sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3, mga kapatid, that the head of the church is Christ, or the head of men. Yung sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15, sabi dito, but speaking the truth in love, by grow up into Him in all, which is the head, even Christ, mga kapatid. So ibig sabihin ay walang karapatan ng isang apostles o kahit ninuman na baguhin ang kautusan ng Panginoon, dahil the head of the church na si Kristo ay hindi niya binago ang kautusan. Anong sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17 and 18? Think not that I come to destroy the law and the prophets. Mga kapatid, hindi siya dumating, hindi siya pumunta dito para i-destroy yung kautusan. And now, claiming na they have the authority to change the law of God, nga under lang tayo, tayong mga tao ay under lamang kay Jesus Christ, mga kapatid. Walang sinabi sa banal na aklat na sinabihan na yung tao na baguhin yung Sabbath. Si Peter, directly siya talaga yung sinabihan ng Panginoon. Anong sabi niya sa Matthew 16 verse 18? Tingnan natin. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee, verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ang pagkakaintindi ng mga Roman Catholic, mga kapatid, ay inintindi nila na it was the authority given to the Roman Catholic na kung ano yung kinuha nila dito sa lupa ay kukunin din doon sa langit. Paano ba yun nangyari, mga kapatid? Si Peter nga, na siya mismo directly ang sinabihan ng Panginoon, ay hindi siya nangilin na binago na ng Panginoong Jesus ang Sabbath to Sunday, mga kapatid. Walang isang apostles na nangilin na ang Sabat ay naging Sunday, mga kapatid, sa banal na aklat. So sana po'y merong liwanag na ating napakinggan at ating nakita sa mga oras na ito. Salamat po. Kung bago po kayo sa ating YouTube channel, please po, subscribe po para sa paglago sa ating gawain dito sa mundo. Maraming salamat. God bless you.